Good day everyone, this is Kirby and welcome to another episode of K-Max Food and Travel. Alam niyo maraming tao ngayon ang into camping. Pero for those na first-time campers, hindi nila alam kung ano yung mga bagay na kailangan nilang dalhin. In today's episode, pag-usapan natin yung, in my opinion, top 10 camping essentials na kailangan mong dalhin during your first camping trip. Ready ka na? Tara, biyahe tayo! Una sa listahan, camping tent. So, camping tent will serve as your shelter during your camping trip. This will serve as your protection pagka maulan or maaraw. And then marami na rin klase ng camping tent na mabibili sa market. We have the traditional one, yung mga makaluma, yung nilalagyan ng pole, yung pa-X. And then meron din tayong automatic, gaya ng tent ko sa likod, na para siyang payong. Pag binaba mo siya, angat mo lang, bubukas na siya as a tent. Meron din tayong mga inflatables. So, yun yung medyo mahal. Pero, if gusto mo ng aesthetic, yun yung piliin mo. Pero again, depende yan sa budget and make sure lang na waterproof yung pipiliin mong tent to ensure na hindi ka mababasa pag malakas yung ulan. Ayun. If yung tent naman na pipiliin mo is walang kasamang canopy, pwede ka naman mag-add ng separate canopy. This is to ensure na hindi ka mababasa pag nasa labas ka ng tent, and if maaraw, meron ka pa rin protection. Lalo na sa labas tayo ng tent magluluto, dapat meron din tayong bubong. Another thing na dapat i-add mo or ka-partner ng tent mo is yung ground sheet. Ground sheet is para siyang trapal na nasa ilalim ng tent mo. This will serve as a barrier or protection to ensure na hindi mababasa yung loob ng tent pag umulan, and hindi rin siya basta-basta mabubutas, lalo na if mabato yung ground or merong mga sharp objects, hindi kagad mabubutas yung tent mo. Number 2, comfortable beddings or higaan. Marami tayong klase na pagpipilian. Meron tayong foam, meron tayong air mattress or air bed, meron din naman tayong cot bed. So, depende na rin sa budget, depende sa inyo kung ano yung preference nyo. Ako, na-try ko na silang lahat, and so far, nag-enjoy ako sa cot bed kasi kahit wala siyang foam, hindi masakit sa likod. And also, may space kasi siya in between the floor. So, nakaangat ka sa floor, which helps na hindi ka malamigan. Kasi syempre, pag direkta ka nakahiga sa sahig, mararamdaman mo pa rin yung lamig kahit meron kang ground sheet or ground mat or meron kang bedding. So, mas maganda medyo nakaangat ka. That's, in my opinion, depende sa inyo yan kung anong preference nyo, if airbed or foam. Number 3, tumalsik. Number 3 is camping chairs and camping table. So, for me, essential to kasi syempre, saan ka uupo? Pwede naman sa ground, pero syempre, iba pa rin pagka meron kang mauupuan. Again, magagamit mo rin to if in case nagsiset up ka pa kasi pwede mo siyang pagpatungan ng ibang gamit. For those na doing moto camping or car camping, maganda yung foldable talaga or maliit. Maraming klase ng camping chair na mabibili sa market. Choose lang yung alam yung matibay. So, check the reviews. Ang gamit ko is ito, Moon Chair ang tawag dito. So far, okay naman siya. Nakailang camping chairs na rin ako, and so far, ito yung isa sa pinakamatibay. And then, camping table, essential siya kasi syempre, doon mo rin ipapatong yung mga kakainin mo or ibang gamit na ginagamit mo during your camping. Ayun, mas maganda yung mga portable o yung parang natutupi siya para maliit lang yung space na kakainin to pag nasa sasakyan ka, or if you're a backpacker, pwede mo siyang ilagay dun sa bag mo. Kasi isang maliit lang siya na bag na dala-dala mo. So, hindi siya kakain ng sobrang laking space. Number 4, cooking utensils. So,
syempre, kakain ka sa campsite, kailangan mo ng bagay na paglulutuan. If wala pong budget, pwede ka naman magdala ng kawali or kaldero na nasa bahay nyo. Yung mga maliliit, pwede mong gamitin yon. In my case, meron akong binili sa online na mga camping pots and pans, yung mga maninipis na pwede mong gamitin. Okay naman siya so far. Wala namang naging problema. Another thing na kailangan mong dalhin kasama ng cooking utensils, of course, yung plato, yung kutsara, yung kutsilyo, yung sangkalan, if kaya pang dalhin, yung mga bagay na talagang gagamitin mo pag nagluluto ka. Pero syempre, hindi naman yung sobrang lalaking kahawa yung dadalhin mo. Yung mga maliliit lang na kaya mong bitbitin or magkakasya sa sasakyan mo if you're doing car camping or moto camping. So yun, kung ano yung mga bagay na gagamitin mo sa pagluluto at pagkain, kasama yun sa cooking utensils. Number 5 is fire source or yung kalan na gagamitin mo. So marami ding options. Meron tayo ng mga ginagamitan ng butane. Meron din tayong tinatawag na gasolito, yung kulay blue na maliit na meron sa ibabaw. Yan, kung may sasakyan ka, pwede mong dalhin yun. Pero pagka backpacker ka, medyo mahirap dalhin yun. But meron namang available online ng mga portable camping stove, yung mga maliliit na meron ding sariling lalagyan, natutupi siya. So lalagyan lang siya ng butane. So yun, pwede mo na siyang paglutuan. Importante yun, of course, kasi syempre, if kailangan mo magluto sa campsite, kailangan mo ng fire source. If yung campsite naman pupuntahan mo is pwedeng mag-set up ng bonfire, pwede naman yung traditional way of cooking, which is gatong. So hanap ka lang ng mga panggatong sa area and then kuha ka lang ng 3 malaking bato. Alam mo yun, yung para ka nagluluto-lutuan. Set up mo lang siya and then kung maipapatong mo na yung kawali or kaldero, yun, pwede ka na magluto doon. Pero syempre, safety first. Ako talaga marirecommend ko is yung may dala-dala kang sariling fire source just to ensure na hindi tayo magkakos ng malaking fire doon sa campsite na pupuntahan natin. Number 6, of course, ito yung isa din sa mga essentials, pagkain or food. So, kailangan natin syempre mag-fuel up. After setting up yung iyong tutulugan, yung iyong pagsistayan for that campsite, masarap kumain syempre. So, always bring food. Just ensure na yung dadalhin mong pagkain hindi madaling mapanis. So, pwede na yung mga delata, mga noodles, pero wag naman palagi, ano. Alam mo yung, if overnight lang naman, of course, pwede kang magdala ng karne na lulutuin mo, pero just ensure na hindi siya madaling mapanis para syempre, alam mo yun, may pagkain ka pa. Mahirap yung pagdating mo ng campsite, panis na yung dala-dala mo. So, yun. Remember, wala tayong refrigerator sa campsite, so it's better na yung dala-dala mo is sakto lang for your consumption. Number 7, tubig or water. Siyempre, hindi natin sure sa campsite na pupuntahan natin if meron tayong maiinom na tubig. Importante yon. Importante na hydrated tayo palagi kasi may mga campsite na sobrang init talaga, so kailangan mo uminom ng tubig. And ensure na clean water yung lagi natin iinumin just to avoid being sick. Number 8, ito para sa akin, essential, cooler. Lalo na kung magsistay ka ng medyo matagal sa campsite, like 2 nights, maganda na meron kang paglalagyan ng mga pagkain mo and tubig. Siyempre, masarap uminom ng malamig na tubig, so dapat meron kang cooler. So, depende na sa inyo gaano kalaki or gaano kaliit yung dadalhin yung cooler. Just ensure na kasya yung mga bagay na dadalhin nyo, yung mga pagkain nyo for your stay and tubig na iinom nyo during your stay. Number 9, camping lights. So, very important na maliwanag doon sa pagsistayan nyo kasi syempre, mahirap kumilos ng sobrang dilim. Marami namang options sa market. Merong mga rechargeable, merong mga solar powered, merong battery operated. In my case, yung binili ko is yung mga rechargeable para hindi na ako, alam mo yun, magpapalit-palit pa ng battery. Ito yung isa sa mga sample ng ilaw ko. LED na bulb. So, meron siyang 3 settings. Ito yung pinakamalakas, medium, tapos yung pinakamahina, and then meron din siyang blinking for emergency purposes. Ayan, rechargeable siya. Ang gamit is Type-C. Ayan. So far, okay naman siya. Tumatagal naman siya ng magdamag. Basta ang gamit mo lang yung pinaka mababang setting. And nabili ko to sa Shopee ng, I think wala pang 100 yung isa. Ayun, sulit naman siya. So, ilang camping na yung napuntahan nito, hindi pa ako nagkakaproblema. Number 10, power source. As a starter, pwede ka magdala ng power bank, lalo na kung day tour lang or overnight ka lang and yung mga i-charge mo is mobile phone lang or yung mga ilaw na dadalhin mo. Okay na yung power bank. Pero,
alam mo yun, if may budget, pwede ka naman mag-invest sa mas malaking power source. Pakita ko sa inyo yung sa akin. Since wala pa akong pambili ng EcoFlow kasi yung, I think, number 1 ngayon. Actually, kakaubusan na nga daw ng EcoFlow ngayon eh. Meron akong ganito. So, yung brand niya is Koi. KOI. So, nabili lang namin to online. And I've been using this for 3 years now. And di pa ako nagkakaroon ng problema. Currently, charge ko siya. So, dalawang ways para i-charge siya. Pwedeng rekta dun sa house outlet, pwede rin solar. Gaya ng ginagawa ko ngayon. So, ayan, meron siyang kasamang solar panel na, ayun, since maaraw ngayon sa campsite, nakapag-charge tayo. So, ayan, 95% na siya. Kanina, nung chinarge ko siya, I think 83%. Pero habang chinarge ko kasi siya sa solar, nag-charge din ako ng ilaw, ng yung mini fan, so nababawasan siya. And, ayun, so, diba? Ano rin siya, tipid din siya actually kasi hindi mo na siya kailangan isaksak sa outlet kasi pwedeng solar. So pakita ko na rin sa inyo yung outlet niya. So meron tayong dalawang USB. Meron tayong yung normal na outlet dito na plug. And then etong dalawa 12 volt din siya pero hindi ko pa siya nagamit. So hindi ko alam kung ano yung pwede nyo isaksak dyan na jack. Ayan, so meron din siyang dalawang switch. Kailangan nyo lang i-on if ito yung gagamitin nyo. Itong 220, on nyo lang siya para magamit ito. So pwede kayong magluto dyan gamit yung maliit na rice cooker. Ayan. And those are my top 10 camping essentials for beginners. But then again, hindi mo naman kailangan bilhin yun ng sabay-sabay. Hindi kailangan lahat yun dala-dala mo. That's just my suggestion, my own opinion, and based on experience. Ang importante kasi if you're doing camping is for you to be able to unwind, to chill, to relax, and of course, enjoy the beauty of nature. Yun ang goal natin if we're doing camping. Now, if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Also, subscribe to KMax Food and Travel. And hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future videos na ipopost ko. And if you have any, comments or any places, campsites, restaurants, or lugar na gusto nyo bisitahin ko, please leave a comment down below. Malay nyo next episode, yun na yung dayuhin ko. Again, this is Kirby of KMax Food and Travel. Ready ka na? Tara, biyahe tayo.